Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, sa reflection tayo guys. Yung buhay natin kasama ang Diyos. So sa araw-araw guys, nasanay na tayo, di ba? Pagising natin, papasok sa trabaho, asikasuhin yung mga bata, tapos at kung ano mo man ang ginagawa mo maghapon, pagdating ng gabi, ganun naman. Papahinga, tutulog. So, kinabukasan, gising na naman ng umaga, ulit na naman ang ating buhay. So, ganun pa man, sa araw-araw nating pamumuhay, yung na-encounter natin yung failure sa buhay, di ba? Yung nagkakamali tayo, inaharap natin ng mga challenges sa ating sa buhay at lumalaban tayo kahit papaano ng patas o nagiging mabuting tao tayo. Pero sa kabila na niyan guys, yung araw-araw nating buhay, darating din ng araw ay mawawala din yan. 'Di ba? Kasi hindi lang tayo dito permanente. Darating yung araw, lilipas din tayo, lahat tayo after 100 years. Lahat ng nakikita mong nabubuhay ngayon, mawawala ng lahat. Kasama na tayo lahat yan. Kaya nga, ano man ang gawin natin, itong bagay na to, temporary lang lahat ng bagay. Pero siyempre, hindi ibig sabihin, nung gumawa ka na ng masama, gawin mo na ang gusto mo. Alam naman natin, kaya na lagi gusto nasabi, hindi tayo perfecto, kasalanan tayong lahat. Pero sa tulong ng Diyos, tayo kanyang tutulungan. Kaya nga ayon sa Galatia, ang sabi ni San Pablo, chapter 2 verse 20. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang ipinapamuhay ko. Ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. I guess napakalinaw, di ba? Ang sinasabi dito ay yung buhay ni San Pablo ay binigay na sa Diyos. Parang tayo, sa Diyos na ito, inalay na natin to. Dahil sa kasalanan, di ba, na ating minana mula kay Eva at Adan, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan sa sangkatauhan sa ating lahat ng mga tao. Kaya nga, hindi tayo permanente dito sa mundong ito, kundi temporary lang. Kaya nga, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Galatia, nabubuhay ako kay Kristo na, hindi na yung lumang tao. Kasi guys, kung alam yung istorya nitong si San Pablo, dati itong makasalanan. Lahat ng naniniwala kay Kristo, lahat ng mga Kristiyano, tinutugis nito. Di ba? Kinakaladkad, alam ko may mga napatay pa to eh. So hanggang sa nagpakita nga ang Panginoong Yesus sa kanya at bumaliktad, di ba? Imbes na tinutugis niya na yung mga Kristiyanong naniniwala kay Kristo dahil nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Yesus. So naging namamalakayan sa kagaya ni San Pedro, yung mga apostol ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya dito, yung buhay ko, sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay inalay ko na. Dahil nga sa kasalanan natin guys, kaya nga bumaba ang ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, doon sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang buhay niya. Para yung kasalanan natin, na dala-dala natin sa ating mga ninuno, mga unang magulang, ay kanya nang pinatawad. Kumbaga, tinubos niya tayo sa kanyang kamatayan, naligtas ang sangkatauhan. Kaya nga habang tayo dito sa lupa, di ba, kagaya ng iba na nabubuhay, alam naman natin open secret sa mga lalo sa mga politician, mga corrupt na tao, di ba? Nasa posisyon, makapangyarihan, mayaman, lahat ng yan. Pero ang hindi nila alam, ito'y panglupa lang natin yan. Iiwan mo lang lahat dyan. Gaano pa katanyag ang iyong kapangyarihan at kayamanan o posisyon.
darating ding araw ay mawawala. Kaya yung iba, di ba, sa sobrang kayamanan, nagiging greedy na, nagiging sakim na. Ayaw nang tumulong, ayaw nang mamigay, ayaw mabawasan yung kayamanan, guys. Kaya habang nabubuhay tayo, maniwala ka dahil darating yung araw na lahat tayo ay hahatulan at kailangan maging be generous sa lahat ng bagay. Maging mabuti, mabait sa kapwa-tao, matulungin. Di ba? Gaya na lagi ko sinasabi, hindi man perfecto, sikapin natin majority sa ating buhay. Kung kayang i-perfect, i-perfect natin pero hindi natin magagawa yan kung wala yung grasya ng Diyos. So dahil sa ating Panginoong Jesucristo, tinubos tayo 2,000 years ago. Inalin niya yung kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng taong nabubuhay sa mundo. At ang mga nauna na sa atin ay kanyang tinubos na, iniligtas na. So yun pong hihin natin sa Diyos na sana ay may alay din natin ang ating buhay sa Kanya. Sa kabila ng mga challenges, mga tukso, kainahan dito sa lupa, sana malagpasan natin lahat ng ito sa grasya ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung ikaw ay nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa financial, at problema sa pamilya, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoon Jesus, ano man ang iyong hihin sa kanyang pangalan, tsak yun ay kanyang pagkakaloob. So manalangin po tayo. Panginoon Jesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po sa araw na ito. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na. Bedridden na. At kung ano-ano pang mga bumabalot sa kanyang katawan ng matinding karamdaman. Ipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Yakapin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po, Lord, ang kanilang magandang samahan, pagbigkis-bigkisin niyo po. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng bigas, ulam, ng gamot, bayad sa bahay, tubig, ilaw, at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito hinilin namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.